Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Magandang balita dahil pagkatapos lamang ng 47th Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ay nakipag-meeting si Pete Hegseth, ang Defense Minister ng Amerika. Nakipag-meeting siya sa lahat ng Defense Minister ng ASEAN countries. At ang maganda dito ay majority ng ASEAN countries ay nakuha niya, at lalo na ang India. Ang India ay pumirma na ng defense treaty with America katulad ng Pilipinas. Kaya sa Asia, ang India ay pangalawa yan sa China na pinakamalaki at malakas na bansa in terms of military. Kaya kung ito'y nakuha na ni Pete Hegseth ng Amerika, ay wala na. Tapos na ang laban, di ba mga kababayan? At para sa karagdagang detalye ay narito ang video atin panoorin. A Chinese official met with his American counterpart Pete Hegseth on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers meeting in Malaysia. He also called for stronger dialogue between the two sides to build trust. Mr. Hegseth described the meeting as good and constructive, and he called for a balance of power in the Indo-Pacific. CNA's Afifa Arifin reports from the ASEAN Defense Ministers meeting. ASEAN defense ministers pushed ahead with a packed agenda, adopting a number of initiatives and deepening strategic cooperation even as geopolitical tensions loom large over the summit. Malaysia, as this year's chair, steered discussions beyond traditional defense domains, focusing on areas such as cyber security, disaster response, and the use of artificial intelligence in military systems. A central point of attention was ASEAN's engagement with China. A working luncheon was held between ASEAN defense ministers and Chinese Defense Minister Admiral Dong Jun. While the South China Sea issue was not raised directly during that meeting, Malaysia made its position clear in the broader discussions. Whatever conflict, we need to use a common yardstick that is acceptable to all, which is the international law. And during our luncheon with the Chinese Minister of Defense, Admiral Dong, he stated clearly that China support in the formulation of the code of conduct. Ayan, so ang China ayon sa China Defense Minister na si Dong ay sumasali rin sa cooperation sa Asian countries sa pagpapanatili ng balanse ng power. Pero hindi tayo maniniwala diyan dahil gusto nga sila ang magiging superpower eh. Sinasapawan nila ang maliliit na bansa na kagaya natin. Pero kung itong Chinese Defense Minister na ito ay kapag kalaban ito ni Xi Jinping, ay pwede. Kapag mapatalsik na si Xi Jinping kasi merong namumuo na ngayon na pressure sa China, sa Beijing, na patalsikin daw si Xi Jinping at nawawalan na daw yan ng kanyang power dahil merong ano din doon itong resistance at merong gustong mag-overthrow sa kanyang panggobyerno. Kaya eto, majority ng defense ministers ng ASEAN ay nakuha ni Pete Hegseth, at lalo na ang India, isa sa pinakamalakas sa Asia in terms of military capabilities. Kaya kung ang India ay pumirma na ng kasunduan ng defense treaty with US, balita ko ay 10 years daw yan ang kasunduan, ay wala na, tapos na ang laban dyan sa paghahari ng China. Kasi sa India pa lamang ay ang India ay pwedeng India lang ang lalaban sa China, tapos na eh. How much more kung magkasama pang India, US, Australia, New Zealand, Philippines, England, UK, the Great Britain at iba pang mga kasapi, Japan, di ba? Ay wala na talaga, tapos na talaga ang China diyan, mga kababayan. Kaya kung merong mata, merong tainga ang China, ay makinig siya kung anong nangyayari ngayon. Dahil sa laro ng chess ay maganda ang moves ng Amerika at nanalo na ang Amerika kung laro yan. Kasi wala na eh.
nakuha na ng Amerika ang majority ng ASEAN countries. So ang control ng China ay hindi na malakas. Kahit nga ang Malaysia ay neutral lamang eh. Kasi ang Malaysia ay talagang maka-China ito. Pero sa pananalita ng kanilang Prime Minister ay neutral lamang ito ang Malaysia. At ang Pilipinas na nga pala ngayon ang hawak ng chairmanship ng Defense Ministry of Asia. Sa ASEAN Defense Ministry ay binigay ng ASEAN countries ang chairmanship sa Pilipinas. So si Gibo Teodoro ngayon ang Defense Minister of ASEAN countries. Si Gibo, Pilipino. Kaya magiging proud tayo niyan. Okay, patuloy tayo dito sa magandang balita. On the South China Sea. His comments signaled a diplomatic tightrope, maintaining engagement with Beijing while quietly reiterating ASEAN's long-held position on international law and the rules-based order in disputed waters. Speaking at the press conference to wrap up the day's proceedings, Mr. Khalid was also asked about recent comments from U.S. President Donald Trump, who suggested that America may resume nuclear weapons testing after decades. ASEAN is a zone of peace and nuclear-free. Our view is that we try to avoid anything that can bring great calamity to humankind. But for ASEAN area, it is a nuclear-free area, so we will maintain that position. Ayan, so dapat sabihin nyo yun. Dapat sabihin ng Malaysia sa China yan, sa harapan dyan ng Defense Ministry ng China na nuclear free zone ang ASEAN. Kasi si Donald Trump ay siya na lang yung hindi nagpapasabog ng testing eh. Lahat nagtitesting na, Russia, China, North Korea, South Korea, Japan nagtitesting na. Amerika na lang ang nanahimik eh. Baka kasi sabihin ng China na walang nuclear bomb ang Amerika. Di ba kaya kailangan din magpaputok din? Ngayon takot ang lahat eh, pati China takot nang sabihin ni Donald Trump na mag-resume sila ng nuclear testing at ang kanilang nuclear ay pinakamalaki sa lahat ng nuclear sa buong mundo. Kaya natakot eh. Pati ang Malaysia, sabi na nuclear free zone ng ASEAN. Paano magiging nuclear free zone tayo? Nandiyan ang China na napakaraming nuclear warheads. Diba? Kaya linisin muna ng China ang kanyang bakuran bago tayo magsabi na nuclear free zone na ang Asia. Ang India ay meron din yan eh. Pero ang India ay hindi nananakot. Ang India ay tahimik lamang at nagtrabaho mismo doon lang sa kanilang di ba? Sa kanilang mga teritoryo. Hindi katulad ng China na talagang grabe ang plano ng China sa Asia Pacific. 10-dash line na ang plano nila ngayon, hindi na 9-dash line. At kapag na-claim na nila lahat ang 9-dash line, ang gagawin ng China ay palawigin na naman ito at gawing 10-dash line kasi wala palang mga sukat yung mga 9-dash line na yan. Walang reference point kung saan mag-umpisa yan. Drawing lang pala yan, renewing lang. Kaya walang sukat. Sinadya yan ng China para pwede pa silang mag-expand ng teritoryo. Kaya hindi nila nilalagyan ng sukat. Napakaano no? Merong bang mag-claim ng teritoryo na wala kang sukat? Galing sa iyong kalupaan, papuntang dagat, di ba? Nasusukat naman yan. Pero sabi ng China, hindi namin yan sinusukat kasi amin yan lahat. O, tingnan nyo, mga kababayan. Napakaano, no? Pero sa meeting dito sa ASEAN Summit, meeting ng mga defense minister ng ASEAN, ay umattend din ang defense minister ng China. Pero walang sinabi tungkol sa WPS. Pero si Pete Hegseth ay hinimok lahat ng gustong sumapi sa alyansa. Kaya ang India ay sa susunod na video panoorin natin to. The sidelines of the regional defense gathering were active with bilateral meetings. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth held separate talks with both China and India. With China, Washington raised concerns over Taiwan and the South China Sea, with Hegseth warning that the U.S. would stoutly defend its interests in the Indo-Pacific.
So ito na mga kababayan, ito yung pirmahan ng defense treaty with India and US at meron daw 10 years of defense treaty. Kaya kaalyado talaga natin ng India, hindi yung chismis. Klarong-klaro, ito yung pinirmahan nila. Oh. At nang magharap ang defense minister ng China at si Pete Hegseth, ay sinabi ni Pete Hegseth na talagang protektahan nila ang kanilang interes at mga kaalyado dito sa Indo-Pacific. Kaya tamimi ang defense minister ng China kasi nga wala silang magawa eh. Alyansa eh. Tsaka mayroong defense treaty. Ang China, ang defense treaty nila ay nasa North Korea lang eh, tsaka kay Putin. 'Di ba? Tatlo lang sila. Anong magagawa nila? Ang South America na kapanalig ng China ay takot kay Donald Trump eh. 'Di ba yung si Maduro? Wala na, tapos na. Ang South America walang magawa 'yan. Kaya ang triad lang talaga Russia, China at North Korea. Mga kababayan. Kaya ito panoorin natin ang pagpirma ni Pete Hegseth ng Amerika at ang Defense Minister ng India. Good. Hold those up. Oh, Express the gratitude to the Minister Singh, for his time, for the partnership we have with India. It's one of the most consequential, the U.S.-Indian relationship in the world. And our strategic alignment is built on shared interests, on mutual trust, and a commitment to a secure and prosperous Indo-Pacific, which is precisely the conversation we had. It was the world's oldest democracy and the world's largest. And this new 10-year defense framework which we signed is ambitious. It's a ayan, so 10 years. significant step for our two militaries, a roadmap for deeper and even more meaningful collaboration ahead. It underscores America's long-term commitment to our shared security and our strong partnership between our countries. We have a major defense partnership that is ongoing and made even more powerful by this agreement. So, sir, thank you. Ayan, so major defense treaty with India. Major, hindi sinabing minor. Ang Pilipinas with America ay masasabi natin na minor lang yan kasi maliit lang tayo na bansa eh. Pero ang India, isa sa superpower yan. Pangalawa yan sa China. Sa population lang ay grabe, napakarami ang India. Parang mas marami pa yata sa Chinese yan. Sa armas ay napakarami din, nuclear napakarami din, barko napakarami din. Kaya major allied forces ng Amerika ang India sa Indo-Pacific. Kaya ito na, pumirma na, wala nang magawa eh. Siguro sa oras na ito, umiyak na si Xi Jinping. Kasi naano nila ang India eh, nabitawan nila ang India eh. Kasama pa naman ng BRICS, di ba, ang India at China. Magkasama sa BRICS, pero ang India ay tumiwalag dahil nga napakaswapang nitong China. Dahil kamakailan lang, recently, ay inagaw yung Bhutan. Di ba, ang Bhutan ay part ng India yan. Ay inagaw ng China na wala man lang isang putok kasi yung mga nakatira doon ay mga pari, mga monghe, mga monks. Malapit sa Tibet kasi yan. Kaya ito yung kinagagalit ng India. Napakaraming ang border military doon outpost sa border ng India at China sa may Bhutan. Kasi kung hindi yun babantayan ng India, papasukin talaga ng China. Katulad ng Russia, ang Russia ay dahan-dahan na rin na pinasok ng China at kinuha yung mga teritoryo. Ay wala lang ginawa si Putin. Iwan ko ba kay Putin kung bakit hindi niya tinigil ang China. Kaya ang huling magdigmaan nito ay Russia at China eh. Russia versus China. Kasi ang India versus China ay mayroon na talagang tension. Ang Russia versus China ay wala pang tension pero palapit na yan. Kaya ang China ay napakaraming kalaban. Pati kasama niya sa BRICS, kasama niya kalaban niya. Baka pati North Korea sa ilang taon lang ay baka magiging kalaban niya na rin. Grabe. Good news mga kababayan. India ay kasama na sa ating alyansa with America. Kaya hindi na tayo mangamba, di ba? Kung magkaguluman ay hindi ito tatagal dahil ang major power ay nasa panig ng Pilipinas. Ako'y magpaalam na, pag-comment na lang sa ating comment section down below mga kababayan, mga ka-Golden Boy.
Sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.